Isip ni ate, kakaripas na Ngayon, lang siya ng bubukas takbo. tayo ng ating ipon. Pero bago pa man mangyari Wala yun, eh. Kailangan. inaamoy uli ni ate Ipon yung challenge. pamilyar na amoy ng alak. Napalingon siya. Merong isa pang lalaki na Magkano humarang kaya? doon sa lalaking humahabol sa kanya. Tumigil ito sa Yan, paglalakad. nakakaipon pa naman ako. Parang nag-uusap Kailangan, yung bad dalawa. linid lang talaga. Hanggang sa bigla na lang tumakbo yung lalaking nakahood palayo. Si Ate Jane nakakaliwan daw sa init ng daan. May kutob na siya kung sino yung humarang na yun. Lumingon daw ito. Tumaway pa sa kanya. Sobrang dilim ng paligid. Kaya Talas. hindi niya namukaan yung lalaki. Pero naniniwala daw siya na multo yun ni Kuya Vincent. Hindi siya pwedeng magkamali. Gusto na nga raw niya sana itong lapitan. Kaso nung maglakad ito papunta sa dilim, bigla na lang daw nawala. Habang naglalakad daw noon si ate pauwi, basang-basa yung mata niya dahil iyak siya ng iyak. Ilang beses pa raw nagparamdam sa kanya si Kuya Vincent. Pero makalipas ang ilang taon, Para pwede ka siya. ay natigil din daw yung mga pagpaparamdam sa kanya. Hanggang ngayon, may espesyal pa rin na parte sa puso ni ate, si Kuya Vincent. Dami pa sa loob. Galing, no? Nakaw ba? Mapunit to. Galing. Hello po sa inyo. Ang ibabahagi kong kwento ay ang pinaka nakakatakot na bagay na nangyari sa akin. Ako nga pala si Charlie. Dati hindi ako naniniwala sa mga aswang. Laking syudad ako. Doon sa lugar namin, mas nakakatakot ang mga adik na tambay kaysa sa mga aswang-aswang na yan. Kaya nga kapag merong nagkukwento sa amin na nakakita raw ng totoong aswang, natatawa na lang ako. Iniisip ko lagi na katang isip lang yung mga ganoong klase ng kwento. Hanggang sa personal kong ang makita na mali pala ako. Aray. Pinano kami noon ng katrabaho namin na doon na raw sa kanila magbakasyon. Malas. Kasi yung bahay nila sa probinsya, tapos malapit pa sa dagat. Pwede raw kaming tumuloy sa bahay nila para makatipid sa lodging. Payag naman lahat. Bale, 6 kaming magkakatrabaho na nagbakasyon doon sa probinsya. Laman pa. 50. Sobrang ganda ng beach doon. Hindi naman siya Boracay level, pero ang ganda pa rin. Mura yung mga bilihin, at saka mababait yung mga tao. Halos araw-araw kaming nagiinom doon. Sa sobrang dalas namin na mag-inom, kilala na kami ng mga tindera na pinagbibilihan namin. Noong mga unang araw, maaga pa kaming tapos. Ayaw namin mapuyat kasi kinabukasan naglilibot-libot kami sa kung saan-saan. Wala na. Pero nung malapit na kaming umuwi, talagang walwalan na. Ano siya? Inabot kami ng umaga sa pag-iinom. Yung ihi ko minsan amoy alak na. Last day Samkano namin kaya? yun. Alas 2 na ng madaling araw yun. Pagpasok ko sa kusina para kumuha ng alak, wala akong nakita sa cabinet. Ubus na pala. Kaso gusto pa namin Tsaga. umisa. May nilaga. Sinamahan ako ni Junie. Kailangan ko lang Bumili doon eh. sa may Kasi naman kanto. ano. Medyo mahaba-haba siyang lakaran. Hindi naman kami natakot kasi isang linggo na rin kami doon. 1. Kilala na kami ng mga kapitbahay. Buti bukas pa yung tindahan pagdating namin doon. 5. Nagulat pa nga si ate na tindera kasi alas 2 na raw. Nung nakuha namin yung alak, may sinabi sa amin yung tindera. Bilisan na raw namin ang paglalakad pa uwi 2. kasi delikado raw sa lugar na yun 3. kapag mga ganoong oras na. Tinanong ko kung bakit, pero matagal siyang hindi nakasagot. 2. Nung pabalik na kami, sabi ni Julie, 1, 2. baka tinatakot lang daw kami ng tindera. 2, 5. Sumang-ayon na lang ako. Pero sa puntong yun, masama na rin ang kutob ko. Kalagitnaan ng paglalakad, nakarinig kami Five. ng humol ng aso. Galing doon sa mga nagtataasang damo. 1, 2, 3. Napalingon kami ni Junie. Bigla ko siyang tinapik at sinabi ko na bilisan na namin. Natumbahan yung mga damo. Doon lang natauhan si Junie. At saka niya pinilisan ang paglalakad. 6. Hanggang sa pareho na kaming tumatakbo. 7. Biglang lumabas galing doon sa mga damo yung isang sobrang laking aso na kulay itim. 9. Pula yung mga mata 10. at Ano yung na? tila ay abot hanggang sahig ng kalsada. 5. Napasigaw ako.
Mas mabilis sa akin si Julie, kaya nasa unahan siya. Grabe yung takot ko nun. Yung dibdib ko sasabog na. Naisip ko oras na maabutan ako ng dambuhalang aso na yon. Yun na ang magiging katapusan ko. Ang bilis tumakbo ng aso. Nung sobrang lapit na niya sa amin, 5. tinapon ko sa direksyon niya yung alak na dala namin. Tsaka ako tumodo ng takbo at hindi na uli lumingon. 600. Sa awa ng Diyos, ay nakarating naman kami sa bahay ng ligtas. Kinuwento namin ang nangyari. Sabi nung katrabaho namin na may Wala. aking bahay, noon pa raw talaga ay usap-usapan na sa kanila 83. yung tungkol doon sa dambuhalang aso na yun. Tapos mga coins Ang pa. sabi ay aswang daw yun. Nag-aanyo silang aso. Basta yan na mas siya mabilis lahat. silang makagalaw sa ganoong anyo. Dahil sa Birthday pangyayari kasi yun, bukas ni Ralph. ay nabago Kaya rin ang gagamitin ko siya. paniniwala ko. Mga relatives na kasama. Pwede may iwasan. Wala rin silang ano. Mahal kasi sa entrance. Bullet sa resort. 300 tapos. No need to choose. Pagkain Get kasi sa both with Nivea Super C Plus for bright skin in 7 days. provide naman din siya para dito talaga. Need a loan fast? Loanonline.ph is Upload ko your na help. lang yung CV mo. Step 1. Happy birthday, Ralph! Visit the website